Hey guys, welcome to Shaving with Francis. Ito na naman, another Shavecation shave. This would be my second shave for this trip. Kung hindi nyo pa napapanood yung previous video ko, nandito kami ngayon sa Manila to do a little bit of work, tsaka konting bakasyon na din. No? So, start na tayo. Pakita ko na sa inyo yung dinala kong mga shaving gear, shaving products. Ito yung second na set ng products, no, kasi dalawa yung dinala ko para ma-vlog. So ito na yun. Okay, so for our razor, this is the SRX by Parker, all stainless steel, shavette style straight razor or replaceable blade straight razor ang tawag, no? This is made in India. Yan, all stainless steel. Tapos gusto ko itong pinapartner with the Dorco. This is the new Platinum ST300 Dorco double edge razor. Okay. And then for the soap, guys, ang gagamitin ko ngayon, this is locally made. This is from Paradisha Farm. Paradisha Farms Bayram Shaving Soap. Yan. Bango siya, guys. Okay, and then of course, pre-nisok ko na yung binabad ko na yung bore brush ko from Prorazo, made by Omega. One of my favorite brush. This is my first natural hair brush, no? And until now, gustong-gusto ko pa rin siya. Very good painter, meaning maganda siya mag-apply ng lather. Pag naka-lather na kayo, ang ganda niya i-paint sa mukha. Okay? So, yan, binabad ko na siya kanina pa para ready na. Ano pa? Yun yung second set na dinala ko, no? Kasi nagdala ako ng dalawang shave cream, shave soap and cream. Dala ako ng dalawang brush, nagdala ako ng dalawang razor, tsaka dalawang blades, no? Na magkaiba. Pero ang aftershave ko is the same. It's the Lucido aftershave splash. It's unscented but mentholated. Very, very refreshing. And then, just in case na magkaroon ako ng konting irritation, gagamit ako ng Nivea Sensitive Cool Aftershave Balm. Okay. Siyempre, hindi mawawala sa routine ko is my moisturizer. No? The last time, ang gamit ko, CeraVe AM. Ngayon naman, since gabi ako mag-shave, PM naman ang gamit ko. No? So, wala na tong sunscreen. And it's very, very light. Maganda to. Pag nag-dry na siya sa skin, parang wala. No? Very, very light lang. Tapos, kahit nagpagpawisan ka, hindi siya malagkit. Okay? So, yan. Okay. So, start na tayo. Let's load the razor. Okay, ito guys, kalahati na meron na ako na half na razor from before. By the way guys, kung nagtataka kayo, ganito ko dalhin yung mga razor ko pag nagta-travel. Meron akong ganitong kalit na box. Lalagay ako ng mga 2 to 3 different types of blades. Just to make things fun. Okay, ganyan lang yan. Pakita ko na rin, no? So, open nyo yan. Gamitan nyo ng kuko. Just in case na interested kayo sa ganitong style, no? Yan. By the way, guys, sa lahat ng mga nabili kong mga razor na parang ganitong style, yung parang clamp, ito yung the best. Kasi maganda yung pagkagawa ni Parker. Hindi kagaya ng mga ibang generic na marami sa Shopee, Lazada. Okay din naman yan. Useful din naman. Pero ito kasi, pagkalagay mo ng blade dyan, diba, kaklamp mo na siya ng kabilang piece. Wait lang I'll do it here. Okay. So, may initial clamping kasi to. Hold on guys
So, para kasing dalawang stages yung lock ng blade nito. So, ito yung isa, no? Nakasandwich siya between these two parts. Yung iba, yung mga unbranded or yung mga generic, no? Yung iba may brand din, pero hindi masyadong kilala. Yan pa lang, sa initial pa lang na clamping, maluwag pa rin yung blade. Sisikip lang siya, magiging secure lang siya pag binaba mo to. Whereas, dito sa Parker, secure na siya yung first pa lang na pagka-clamp. Tapos ito parang secondary lock niya, no? So, ang maganda dito sa SRX, guys, I don't know, actually ito pa lang yung first ko na shavette style razor from Parker. Ang gusto ko dito, yung blade reveal niya, hindi masyadong malaki, no? Medyo maliit lang yung naka-expose na blade. Ibig sabihin, maganda dyan kasi hindi siya as aggressive, no? Well, ang shavette naman talaga o labaha, aggressive na talaga yan. Pero, eto na kumbaga sa lahat, kung i-grade mo yung mga labaha, kung gaano ka-aggressive, ito medyo nasa, medyo parang, hindi tolerable, pero parang, comfortable siya, no? So, yan. Dito na natin yan. So, let's lather, no? Let's lather. Alright, let's start. O nga pala guys, no? Meron akong ginagawang bagong style ng pag-lather. Pag nagla-lather kasi ako dito sa soap mismo, dati nung ginagawa ko yun, nung nag-start akong gawin yun, parang halfway na yung soap. So, meron akong space talaga for the lather. Ngayon, since medyo puno pa siya, ang gusto ko sanang gawin, na-practice ko to kahapon, pero yun nga, ito ngayon, second time ko pa lang. Maglo-load ako ng soap dito, tapos itutuloy ko siyang i-lather sa bowl. Now, maybe you're asking, bakit hindi na lang ako mag-face lather, no? Pwede naman. Pwede ko naman that's the fastest way to do it. Load ng soap dito, dito ako mag-face lather, lagay na lang ng soap. Pero kasi, hindi ko gustong ginagawa yung using this brush. Gusto kong ginagawa yung face lathering pag medyo maiksi yung brush. No? Now, maybe you're asking, again, bakit hindi ako gumamit ng maliit na brush? Iba rin kasi yung, iba rin yung performance ng smaller brush, so taller loft na brush. Ito kasi pag medyo tall ang loft, maganda siya i-paint. No? May kanya-kanya silang strengths and weaknesses. So ito, magaling siya i-paint. So pwede rin naman but I just wanna try that style, yung combination ng lathering here or loading the soap here tapos sa bowl itutuloy. I just wanna play around, no? That's what makes this hobby interesting. Kasi you know, you can do a lot of things. Marami kang pwede i-try. Pero yun, nasa inyo yun, no? Yung iba kasi gusto nila isang klaseng technique lang, wala rin naman problema ron. Ako, I like to explore. Okay, so nakaload na ako ng soap. Tutuloy ko na siya dito sa aking wooden bowl. Okay, naglagay ako ng konting water. Na-try ko to kahapon, okay naman. Wala, nag-practice lang ako. I didn't shave. Okay, looks good. So, pag nagkulang na lang, maglo-load na lang ako ulit. The key is to take your time. Okay, maybe I'll put a little bit more water. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung noise na yun. Parang sa heater ata yun ng bathroom ng kabilang room eh. Hindi ko alam. Or may running water or heater, hindi ko alam. Pero parang sounds like it's coming from the pipes. This looks good, no? Apply ako. We'll find out kung okay ba pag naglagay na ako sa mukha. Kung masyadong thick, lagyan natin ng konting tubig. Kung masyado namang malabnaw, lagyan natin ng more soap, okay?
Wednesday ngayon guys, ang last kong shave was Monday. So, ganyan kahaba. Maganda yung lather guys. Okay. Yan, ang ganda. Well hydrated, no? Tama-tama na yung water. Hindi masyadong malabnaw. At hindi rin masyadong concentrated. Okay. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Kailan ba ako last nag-shave with a straight razor? Parang not too long ago naman eh. Ba't ganun? Okay, let's go. By the way, ang gusto ko pala dito sa razor na to, it's very nimble kasi medyo short siya eh. No? Doon maganda tong Parker. I always have to remind myself pag nagva-vlog to take my time kasi nagmamadali ako lagi. By the way guys, nag-iisip ako na gusto ko sana magpahaba ng mustache. Just the mustache. Wala lang, no? Just to make things interesting once in a while. Pero, sa next shave ko na lang gagawin iiwan yung mustache. Pero ngayon, for today's shave, for tonight's shave, i-shave ko pa rin yung mustache. Okay, left side, left hand.
Check natin. Very good first pass, second pass. I think yung soap ko guys, pwede pa nating lagyan ng konti pang water. Kasi alam mo, hindi ko alam kung na-experience nyo na yun, pag medyo thick yung lather, humahapdi siya. Hindi ko alam, humahapdi because of the soap, kasi concentrated. Although parang okay naman kanina, pero ngayon, I think I'll put a little bit more water. O yan guys, nag-minix ko na. May face lather. Nag-face lather na rin ako. Actually, mas madali talaga well, depende, no? Depende sa sabon, depende sa brush. Mabilis talaga mag-face lather. Okay guys, second pass, yung ibang parts against the grain, pero yung mga ibang parts na hindi ako makakapag-against the grain, across the grain. Like, my chin, and then my mustache area, sideways yan, across. Okay, ngayon, this time, left side of the face, right hand. By the way guys, maraming mga tao na ayaw gumamit ng ganitong klaseng razor. Kasi compared dun sa totoong labaha, totoong straight razor, no, yung hindi napapalitan ng blade, ito yung pinaka-sharp. Kasi manipis yung double edge razor eh. So, maraming ayaw nito. They find this harsh. Pero, ang nakita ko naman advantage nito sa akin, mas gumaan yung kamay ko. So, pag gumamit ako ng safety razor, ganito, no, mas bumilis yung yung pag-develop ng skill sa pagiging light-handed because of a shavette. So, yeah. So, if you're willing to learn, I think it's worth it. Pero iba naman kasi, komportable naman na sila dun sa, let's say, yung Feather Artist Club. Yung kasi, yung blade nun mas makapal ng konti, so it's not as aggressive as this one. Parang medyo mas malapit yun sa totoong labaha. Right side of the face, left hand. May pimple yata ako dito. Nagre-red. Okay.
Okay, dadaanan ko ulit tong chin area ko. Itong area na to guys, sa may goatee, nahihirapan ako dyan mag against the grain kasi nagmo-move talaga yung skin dyan eh. Kahit na gaano ko siya i-stretch, gumagalaw pa rin siya. That's why the same goes with my mustache area. So, across the grain na lang ginagawa ko. Depende rin yan talaga sa tao. Walang tama o mali. It really depends on your skin, kung gaano ka natotolerate ng skin nyo yun, or wala. Or skills din, siguro. Pero yung iba kasi, napansin ko, even yung sa mga barbers, nung nag-observe ako ng mga barbero, may parts talaga na hindi nila ina-against the grain. Pero may mga iilan na kaya nila sa sarili nila eh. Ba't ako, hindi na lang. Like this part is okay. Guys, lagay nyo sa comment section. Kasi itong part na to, soul patch tawag yun, di ba, sa English or American English. Sa Pilipinas, ano ba yung tawag sa buhok dito? Di ba? Kasi ang joke dati, sabi nila, bigote at saka balbas. So, at saka daw yan. Hindi ko alam. Alam niyo ba yung joke na yan? Please, write it at the comment section kung alam niyo. Okay guys, so ito, sensitive area to, so I have to be careful. Hindi muna ako magkasalita. Okay, I think we're done. Check ko lang guys. I'm tempted to shave this again, pero dapat dahan-dahan kasi na-shave ko na siya, so baka ma-irritate.
Hindi ko masyado makita guys, medyo malayo yung mirror. Itong magnified mirror dito, gumagalaw. So, nahihirapan akong hawakan. Okay, I think we're good. Okay, so guys, pag gumagamit talaga ako ng straight razor, whatever type of straight razor, Shavette, Styleman, o Artist Club by Feather, most of the time gumagamit talaga ako ng alum block. Kasi talagang close na close yung shave na pag gumagamit ng ganong klaseng razor. Mahapde dito. Dito rin. At least hindi ako hindi nagbe-bleed. Okay. Not bad for a straight razor shave, but again, straight razors talaga, very close shave yan. So kaya medyo mahapde. Very good. So hintayin ko lang mag-dry yung alum, tapos i-rinse ko na siya. Okay? Fast forward. Okay guys, so nag-dry na siya, i-rinse ko na siya. Sorry guys, sabi ko kanina i-rinse ko yung alum. Hindi pala, hindi. You have to use soap. You have to wash it. Kasi hindi matatanggal yan ng tubig lang. So, wash the alum. Okay, so, okay na. After shave splash. Okay guys, so, typically pag ganun ka-close shave, mahapde pag naglagay ng aftershave. Pero it goes to show na effective yung alum block sa pag-close ng mga nicks or cuts. Effective siya pag-close kasi ngayon hindi na siya as mahapde as compared to pag naglagay ako ng alum. Kung hindi ako naglagay ng alum, nag-aftershave splash lang ako, ganun din yun, mahapdi rin. So ngayon, konti lang, may konti, pero hindi sobrang layo dun sa na-feel ko kanina. Okay? Patuyuin ko lang. Okay guys, so yung last kong shave, from my previous video, hindi na ako gumamit. Tama ba? O hindi na ako gumamit ng balm. Pero ngayon gagamit ako kasi nga medyo mas closer tong shave na to. And kailangan ko maglagay especially sa sensitive hairs ko. Sa mustache. And dito sa may chin. Sa jaw. Okay. Very cooling. Nakaka-refresh. Okay, what a great shave. Thank you guys. Kung nandito pa kayo, nanonood, thank you sa panonood. Hanggang dito lang muna. See you again next time. Goodbye.